Muli ay isang magandang umaga sa ating lahat. Purihin muli ang Diyos sa umagang ito na tayo muli ay dadako sa muli ay pagtunghay natin ang kanyang mga salita. Pagpupulay-pulay muli natin ang kanyang mga salita. Nawa ay tulungan tayo ng Diyos sa umagang ito. Ang kanyang banal na Espiritu na ito ay kanyang ipaunawa sa bawat isa sa atin kung ano man itong ating pagbubulay-bulay at pag-aaralan sa umagang ito ng kanyang mga salita. At katulad ng ating binasa kanina na pinagpunan natin ang teksto sa Marcos chapter 10 verse 46 to 52, ang ating eksena sa umagang ito ay napakalungkot. Isang trahedyang tanawin. Ito ay ang tanawin sa bayan ng Jericho. Ang Jericho ay nananatili ng isang bayang isinumpa. Ito ay isang bayang isinumpa mula nang ang mga Hudyo ay makontrol ng mga Palestino. Ang sabi sa Joshua chapter 6 verse 26, ito yung sabi sa Joshua o sa Josue chapter 6 verse 26. Josue chapter 6 verse 26. Pagkatapos, sinabunan nila ng mga bato, naroon pa hanggang ngayon ang mga bato iyon. 6 6:26. Noon di pinanumpa ni Josue ang buong bayan sa pangalan ni Yahweh. Sinabi niya, sumpain ang sino mang magtatayong muli ng lungsod na ito ng Jericho. Mamamatay ang anak na panganay ng sino mang muling maglalagay ng mga saligan nito. Mamamatay ang anak na bunso ng mga magbabangong muli ng kanyang mga pintuan. Amen. Ganoon itong Jericho isinumpa. Talagang ang bayang ito ay isinumpa ng Diyos. At siya nga pala, bago ko makalimutan, ang ating pag-aaralan sa umagang ito ay papamamagatan natin na thy faith has saved thee. Amen. Sa Tagalog, iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Amen. Ang Jericho ay palaging nagre-represent ng pagtalikod o backsliding. Amen. Amen. Ito yung nagre-represent sa bayan ng Jericho. Ang Jerusalem naman ay nasa itaas ng Jericho. Na ibig sabihin, ang Jerusalem ay nagre-represent ng makalangit or the heavenly. Amen. At sa pagbaba mo sa Jerusalem, ayon ng bayan ng Jericho, which means you were going away from God. Amen. Or the cursed city. O isinumpang bayan. Amen? Amen. Ngayon, ang dalawang ito, ang Jerusalem ay the blessed city at yung Jericho ay the cursed city. Amen. At sa oras ng eksena natin ngayong umaga, punta tayo doon kay Bartimeo. Si Bartimeo na isang bulag. Isang matandang bulag na pulube. Marahil ay punit-punit ang damit niya na namamalimos doon sa gilid ng pader sa daanan ng mga tao. Marahil ito ay buwan ng Nobyembre, itong pangyayaring ito. Buwan ito ng Nobyembre dahil siya ay nanginginig doon sa lamig. Habang siya ay nakaupo doon sa gilid ng daanan. At habang siya ay nakaupo doon sa gilid ng daanan o ng highway, siya ay maraming kakompetensya doon. Dahil maraming bulag na tao noon sa lupa nung panahon na yon. Nung panahon na yun ni Bartimeo ay marami din mga pulubing na mamalimos. Maraming mga bulag. Napakahirap na si Bartimeo ay mabigyan ng barya ng mga dumadaan ng maya't maya. Dahil nga marami siyang kakompetensya. Amen? Amen. Isipin mo kung gaano kahirap sa isang pulubi na bulag umay ketong o pipi man nung panahon na iyon ng mamalimos. Kung paano sila kikita. Dahil napakarami nila. Lahat ng uri ng pulubi ay puno ang daanan na iyon nung panahon iyon. At isa si Bartimeo doon. Siya ay nakaupo doon sa malamig. Habang umiihip ang malamig na hangin, siya ay nabubuhay sa madilim na mundo. Imagine niyo kung ano ang buhay ng isang bulag. Na puro ang nakikita niya ay kadiliman. Amen? Amen. Alam ko napakahirap na sitwasyon yon.
At doon sa loob naman ng templo, habang sila doon sa labas ay namamalimos, doon naman sa loob ng mga templo ay may mga grupo ng mga tao na nagpapahayag na sila ay mga relihiyoso. Subalit walang pakialam, mga masama, mga makasalanan. Samantalang napakaraming pulubi at mga bagay na kailangan bigyan ng tulong doon sa labas. Doon sa loob ng templo ay may mga mayayaman. At itong si Bartimeo ay nakaupo doon sa gilid ng daan ng Jericho papuntang Jerusalem. At dito sa daan na ito, sa kinaupuan ni Bartimeo, sa daan na ito mismo dumaan ang dakilang mandirigma na si Josue nung kapanahunan niya, na pinangungunahan ang mga anak ng Israel. Maraming taon ang nakakaraan. Yun mismong daanan na kinaupuan ni Bartimeo. At sa kaparehong daan na rin na yun, na kinaupuan niya, doon din naglakad si Elias at si Eliseo. Noong sila ay pumunta sa Jordan. Amen? Amen. At walang duda, itong matandang bulag na pulubi na si Bartimeo ay marahil, ay sabi niya sa sarili niya, kung ako lamang ay nabubuhay na noong araw ni Elias at ni Eliseo, at nung sila ay dumaan dito, baka ako ay umiyak sa kanila at ako ay siguradong ipinanalangin nila. At ang Diyos ay bibigyan ako ng bagong paningin. Subalit sa panahon ngayon, lahat ng mga tao sa bayan na ito, sa Jericho ay sinasabi, ang araw ng mga himala ay lumipas na. Wala na yun ngayon, yun ang sabi nila. Subalit marahil, sa loob ng puso nitong si Bartimeo, he believed that God still lived. Amen. Yun ang nasa puso niya. Gaano man kaliit yung paniniwala niya na yun, doon sa daan na iyon manggagaling ang kanyang paglaya sa kadiliman. Amen. At nawa sa umagang ito ay ganoon ang ating maging kaso. Nawa ay maging ganoon ang ating maging kaso sa kalagayan ni paniniwala ni Bartimeo. Marami sa atin ang may karamdaman, marami sa atin ang pinahihirapan ng kaaway, nangangailangan, ang iba ay dying with sickness, kapareho ng panahon ni Bartimeo. Subalit sa kaso sa panahon ngayon, walang tulong na dumarating sa mga may mga karamdaman at pinahihirapan at mga nangangailangan. Sa panahon ni Bartimeo, may dumating. Amen? Amen. Lalo na kapag wala kang pera sa panahon ito, Amen. walang tulong na darating. Amen. Tulad nitong si Bartimeo, siya ay bulag. At siguro kung maoperahan lamang siya, ay pwede siyang makakita ulit. Subalit hindi niya ito kaya dahil siya ay pulubi. Kaya walang tutulong sa kanya noong panahon na yon. Amen. Kaya siya ay nakaupo doon sa daan sa kilabot na kondisyon. Subalit doon sa puso niya, siya ay isang mananampalataya. Amen. Alam niyo, lagi kong sinasabi na kapag ang isang tao ay tunay na naniniwala sa Diyos, ang Diyos ay gagawa ng isang bagay sa tao na yon. Amen. Amen? Amen. Naniniwala ba kayo doon? Amen. Na kapag ang isang tao naniniwala sa Diyos, siguradong may isang bagay na gagawin sa Kanya, Diyos. Amen. If there is a hunger in your heart for God, there is got to be something to respond to that hunger. Amen. Amen? Amen. At itong si Bartimeo ay nakaupo doon sa tabi ng daan sa kanyang kadiliman. Ngayon, walang dumaan o walang dumadaan. Tapos maya-maya, may narinig siya na nagbubulungan. Sabi nila, siya ay darating at dito ang daan niya. Yun ang narinig niyang bulong-bulungan. Ngayon, magdadrama tayo saglit. Meron tayong kaunting dramang saglit na parang isang eksena. Sabi ng mga tao, narinig ni Bartimeo, si Jesus ay parating at dito siya dadaan. Maya-maya, may narinig siya na mga sumisigaw. May narinig siya na sabi na, "Good morning, Father." Yun marahil yun ang narinig niya. Yun pala yung mga dumating, mga pare o mga pariseo.
Di ba yung mga pariseo, mga pari, yung mga tao ito ng simbahan? Dumating sila doon sa lugar na yon. At may narinig si Bartimeo marahil na sabi ng isang pari, ang Diablo o Beelzebub na iyon ay parating dito sa bayan para harangan at kontrahin ang ating mga simbahan. Yun ang mga bulong-bulungan nila. Wala siyang ginawa kundi magsalita ng tungkol sa Diablo. Yun ang sabi nila kay Jesus. Si Jesus daw ay nagsasalita tungkol sa Diablo. Bakit? Dahil alam nila na ang panahon daw ng himala ay tapos na at nakalipas na. Yun ang paniniwala nila. Ang paniniwala nila, nagpapalaya siya ng mga demonyo, si Jesus, sa pamamagitan daw ni Beelzebub o ni Satanas. Siya daw ay manghuhula. Sabi nila, he is anointed with the devil. Yun marahil ang sinasabi nito mga pariseo o mga pare. Subalit habang pinakikinggan ito ng matandang bulag na si Bartimeo, doon sa loob ng puso niya ay may isang bagay na biglang na tumatalon. Sabi doon sa loob ng puso niya, siya ba talaga idadaan dito? Yun ang kanyang tanong. Maya-maya, mayroon siyang narinig ng mga grupo na sumisigaw. Narinig niya na may sumisigaw ng Husana. Sigaw ito ng mga tao na mga naniniwala kay Jesus. At narinig nitong si Bartimeo yung sabi ng mga pare. Marahil ang sabi ng mga pare, pakinggan ninyo ang mga grupo ng mga pabago-bago. Tingnan ninyo kung sino ang mga taga-sunod niya o taga-sunod ni Jesus. Tingnan ninyo kung sino ang mga pumupunta sa mga pagtitipo niya. Ang mga pumupunta daw sa mga pagtitipo ni Jesus, mga mahihirap. Amen? Amen. At iyon naman talaga ang sabi ng Biblia na nakikinig kay Jesus. Ang nakikinig sa kanya ay mga karaniwang tao. Amen. Yan ang sabi sa Marcos 12:37. At marahil, sabi pa nito mga pare o mga pariseo, tingnan ninyo kung anong klaseng mga tao o crowd ang mga kasama niya o nakikinig sa kanya. Ibig sabihin lamang, wala daw siyang halagang tao. Wala daw halagang tao si Jesus. Kaya mga nakikinig sa kanya, mga mahihirap. Napakasama ng mga pare na ito, o mga pariseo na ito. Hindi lang nila kilala kung sino si Jesus. Amen. At yan din ang nangyayari sa panahon natin ngayon sa ating mga Christian friends. They just don't realize who He is. Amen? Amen. They don't realize that He is the same today at kung ano siya noon. Amen? At itong si Bartimeo, marahil ay narinig ang mga paglapastanan nito kay Jesus, nitong mga pariseo. At maya-maya, ay panay ang tanong nitong si Bartimeo doon sa mga katabi niya. Ang tanong niya, sino ang dumaan? Yan lagi ang tinatanong niya kung sino. Pag may narinig siya na dumadaan, tinatanong niya agad kung sino daw yung dumaan. At mayroong nagsabi, si Jesus ng Nazaret ay dumadaan. Yun ang sabi sa kanya. Oh my! Ang bagong pag-asa ay dumating sa puso nitong si Bartimeo nung marinig niya ito. Mayroong nangyayari doon sa puso niya. Sa puso niya, ito na yung una at huling tsansa niya. Hindi niya na ito palalagpasin pa. Ito na yung kanyang tanging pag-asa. At sa umagang ito, sa lahat ng nakikinig na mga lalaki at babae, ito na yung inyong nag-iisang pag-asa. Amen. Maaring hindi na siya dumanguli. Ito na yung inyong chance. Samantalahin na natin. Ngayon, itong si Bartimeo ay dinampot ang kanyang lumang balabal. At sabi niya, Jesus, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. Yun ang sabi nitong si Bartimeo. At alam nyo, si Jesus, nung mga oras na iyon, sa malalim na pagbabasa at pag-aaral natin ng Biblia, ang kanyang mukha ay nakaharap sa Jerusalem. Habang siya ay naglalakad, yung kanyang direksyon o yung kanyang harap ng mukha ay patungo sa Jerusalem. Bilang anak ng Diyos. Yan ang mababasa natin sa Lucas 9:51. At malalaman natin kung anong dahilan bakit si Jesus Christ
ay nakaharap doon sa Jerusalem na naglalakad. Lucas 9:51. Nang nilalapit na ang panahong iakyat si Jesus sa langit, doon na ang kanyang kasyahang pumunta sa Jerusalem. Amen. Alam ni Jesus na siya ay pupunta sa Jerusalem. At doon ay ipapako siya sa krus pagkalipas ng ilang araw. Amen. Alam niyo mga kapatid, siguro, kung hindi pumunta siguro si Jesus sa Jerusalem, siguro hindi siya mahuhuli ng mga kawal na Romano. At alam ba ninyo, ako ay parte ng pagkakamali ng daan ng ruta ng Panginoong Hesus ng araw na iyon. Amen. Isa ako sa naging dahilan kung bakit nagkamali siya ng ruta. Dahil kung hindi nagkamali ng ruta si Jesus Christ na pupuntahan, hindi siya mahuhuli. Kaya lang, isa ako sa naging dahilan kung bakit siya nagkamali ng ruta na pumunta siya sa Jerusalem. Isa ako, isa kayo, isa tayong lahat ang naging dahilan Amen. kung bakit nagkamali siya ng ruta. Ang ating mga kasalanan at karamdaman ang naglagay sa kanya sa daan na iyon ng araw na iyon na papunta siya sa Kalbaryo. Amen. Kapag si Jesus ay nagsalita o nagsasalita, ang sabi ng mga tao, ikaw ay nagsasalita ng patalinghaga na hindi namin maintindihan ang sinasabi mo. Hindi mo kami sinasagot ng tama. Hindi ka namin maintindihan. Sabihin mo sa amin ng malinaw. At ang sagot ni Jesus sa kanila, nasagutin sila ng paikot-ikot na pananalita at aalis na. Hindi nila si Jesus maintindihan. Amen. Dahil si Jesus ay hindi taga-sanlibutan. Amen. At sila ay taga-sanlibutan, kaya hindi nila ito maunawaan. Amen. Amen? Amen. Yun yung dahilan kung bakit para sa kanila ay napakalalim ng mga sinasabi ni Jesus Christ. Hindi nila maintindihan. Kasi nga, mga makasanlibutan silang tao. Amen. Subalit kapag ikaw ay makalangit na tao, napakalinaw sa iyo na maunawaan mo ang mga sinasabi niya. Amen. Kaya kapag ikaw ay makalangit na tao, mauunawaan at maintindihan mo ang mga sinasabi niya rito. Amen. 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 Ngayon, balik tayo dito kay Bartimeo. Itong si Bartimeo ay may naririnig ng mga taong sumisigaw at umaawit. Ang sabi ng mga umaawit, Hosana, Hosana, purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos magpakailanman. Ang mga taong may sakit ay nagsigaling. Kaya marahil ang mga taong ito ay sinusundan siya. Ito yung mga umaawit ng Hosana, Hosana. Yung kanyang mga pinagaling ng mga tao. At nagpupuri sa kanya ang mga ito. At yung mga pari o mga pariseo na nandoon ay tinutuya siya. Ang sabi nila, sige nga, tingnan natin, magpakita ka ng tanda. Nagawa mo na maghimala sa ibang lugar. Ngayon, lumapit ka dito sa lugar na ito. Mayroon ditong baldado. Tingnan natin kung mapapagaling mo siya. Hindi kami maniniwala sa iyo. Ang paniniwala namin ay diablo ka. Yan ang sabi nito mga pariseo, mga pare ni Jesus Christ. Huwag kang pupunta sa aming mga simbahan. Lampasan mo kami. Yun siguro ang sabi nito mga pare. Ito marahil yung sinasabi nila ng mga kritiko ni Jesus Christ. Amen? Mga matataas na katungkulan sa simbahan niya na. At habang si Jesus ay pinagkakaguluhan ng mga tao, hindi niya ito pinapansin. Siya ay patuloy sa paglalakad patungo sa Jerusalem. Dahil alam niya na ang kanyang mga sariling anak ay nag-aantay na at nangangailangan sa kanyang dugo para sa ikatutubos ng kanilang mga kasalanan. Amen. At hindi niya pwedeng biguin o pabayaan ang kanyang mga anak. Kaya kailangan tumuloy siya sa Jerusalem. Dahil paano ang isang ama ay papabayaan ang kanyang anak? Amen. Kaya siya ay naglakad patungo sa direksyon ng Jerusalem. Kahit ito ay mapanganib para sa kanya. Subalit, itong matandang bulag na pulubi ay nakatayo sa kanyang likuran. Dahil si Jesus Christ habang naglalakad, ay nakalagpas na siya kay Bartimeo. Amen. At itong bulag na matandang lalaki, habang sumisigaw, ay pinipigilan ng mga tao sa kanyang pag-iyak. Ang sabi sa kanya ng mga tao, maupo ka, huwag kang masyadong maingay. Dahil ang panahon ng himala ay lipas na.
Yan ang sabi ng mga tao, pati itong mga Pariseo, mga pare. Gusto mo bang makisali dyan sa mga panatikong yan? Ang sabi nila. Subalit itong bulag na pulubi na si Bartimeo, parang bingi sa mga sinasabi ng mga tao. Ang sabi niya, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. Sa isip siguro nitong si Bartimeo, dahil nakalagpas na si Jesus sa kanya, yung aking nag-iisang pag-asa ay iiwan na ako. Kaya siya siguro sumigaw para marinig siya ni Jesus. Amen. Dahil nakalagpas na si Jesus sa kanya. Ang isip niya, yung nag-iisa niyang pag-asa, ay lalagpas na sa kanya o iiwanan na siya. Kaya ang sabi niya, O Diyos ko, mahabag ka sa akin na isang bulag. At dahil doon, sa laman ng puso niya na yon, ay may isang bagay na nakakantik sa puso ng guro o ng Panginoon. At ang pananampalataya ng bulag na pulubi na yon ang nagpatigil sa paglalakad ni Jesus Christ. Amen. Kaya si Jesus Christ ay napatigil. At ganon din sa umagang ito. Ang iyong pananampalataya sa Kanya ang kakanti sa puso ng Panginoong Jesucristo para siya ay gumawa ng himala sa buhay mo. Amen. Kaya ito si Jesus ay huminto at tumingin sa paligid. At sabi niya, dalhin ninyo siya dito. At sabi kay Bartimeo ng mga tao na naroon, lakasan mo ang iyong loob. Tinatawag ka ni Jesus. Tingnan ninyo. Yung pananampalataya ay mag-uumpisa ng gumawa ngayon. Amen. Yung pananampalataya ang nagpatayo sa kanya. Amen. Kay Bartimeo. Basahin natin ang Marcos 10:50. Marcos 10. Nangagis niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at hinapit kay Jesus. Palukso, ha? Dinagis yung kanyang balabal at tumayo siya. Ha? He had an audience with Jesus. Amen? Amen. He had an audience with Jesus. He knew he would get what he wanted as long as he could have an audience with Jesus. Amen. Amen? Amen. At brothers and sisters, sa umagang ito, let's just have an audience with Jesus. Amen. Ang sabi niya, magsihingi kayo at kayo ay bibigyan. Amen. Mateo 7:7 at Lucas 11:9. Amen? At sabi niya sa Juan 16:23, anong sabi niya sa Juan 16:23? Sa araw na iyon, hindi na ninyo kailangang humingi sa akin. Pakatandaan ninyo, anumang hingin nyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Amen. Amen? Let's ask an audience with Him this morning. Amen? Amen. Ngayon, tingnan ninyo, itong si Bartimeo ay hindi na namigati. Amen. Yung kanyang kulubot at payat na mga braso ay ginamit niya sa pagtayo. At sa isip niya, napahinto ko ang guro. I've got an audience with him. Makakausap ko na siya. Subalit, paano niya makikita si Jesus? Ay bulag siya. Subalit sa puso nitong si Bartimeo, ay walang pagkakaiba yon. Amen. Bulag man siya, nakuha niya ang atensyon ng Panginoon. Amen. At kahit madilim ang kanyang paningin, ay sumugod siya papunta kung saan ang boses na iyon ng guro na nanggagaling. Wala na siyang pakialam kung paano siya makakarating doon. Ha? Sa pulutong ng mga tao na nakapalibot kay Jesus. Wala siyang pakialam kung madadapa siya. Basta pupunta siya doon. Amen. Para kay Bartimeo, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay makarating siya kay Jesus. Amen. At si Jesus ay walang ibang sinabi sa kanya pagkarating niya sa harap ni Jesus. Ang sabi lang ni Jesus sa kanya, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Amen. Yun lang ang sinabi ni Jesus.
Hindi siya sinaway ni Jesus. Hindi sinabi ni Jesus sa kanya na, Bartimeo, ikaw ba ay Pariseo o Saduseo? O ikaw ba ay publikano? O ano ka ba, Bartimeo? Ikaw ba ay kontra sa akin o laban sa akin? Wala siyang ibang sinabing ganon. Hindi mahalaga yun kay Jesus. Para kay Jesus, ang taong ito ay nangangailangan ng tulong. Amen. 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 Parang kagaya din sa atin. Yung bibigyan na natin ng tulong, ay hindi na kailangan na nating interviewin pa. Kung siya ba ay kakampi natin, kasama natin sa simbahan, kasama natin sa reliyon, o siya ba ay kamag-anak natin o hindi. Hindi yun ang ginawa ni Jesus Christ kay Bartimeo. Amen. Wala siyang ibang sinabi kay Bartimeo. Basta ang sinabi niya, ano ba ang gusto kong gawin ko sa'yo? Parang ang ibig sabihin ni Jesus, ano ba ang tulong na magagawa ko sa'yo? Sana ganun tayo. Amen. Amen? Amen. Wala na dapat ibang tanong-tanong. Dapat ang ating sasabihin, ano ba yung maitutulong ko sa'yo? Hindi yung tutulungan kita, tulungan mo rin ako. Hindi yon ang ugali ni Jesus Christ. Amen? Amen. May sapat itong pananampalataya. Ha? May sapat itong pananampalataya si Bartimeo, ha? Para siya ay mapatigil. O si Jesus ay mapatigil. Hindi sinabi ni Jesus kay Bartimeo na, kasama ka ba sa kapulungan ng mga Sinedrin na uusig sa akin? O mabuti ka bang miyembro ng isang simbahan? Ang sabi ni Jesus, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Amen. At sagot ni Bartimeo, Panginoon, yung ako ay makakita. Amen? Amen. Doon sa puso ni Bartimeo ay mayroong nagsasabi. Ha? Sa puso ni Bartimeo, sabi nila, ang araw ng himala ay lumipas na. Subalit ako ay naniniwala na mayroong isang bagay na mangyayari sa akin ngayon. Amen. Yun ang nasa puso niya. Ngayon, si Bartimeo ay hindi lumapit kay Jesus para magtanong kay Jesus nung sila ay magkaharap na. Hindi niya sinabi na, Panginoon, ako ay bulag. Subalit ako ay mananampalataya sa Diyos. At alam ko na ako ay pupunta sa langit balang araw. Hindi ito sinabi ni Bartimeo kay Jesus. Amen. Mabuting guro, pwede mo bang sabihin kung anong itsura ng langit? Hindi rin niya sinabi kay Jesus yan, ni Bartimeo. Ako ba'y makakakita na kapag ako'y nandoon na sa langit? Hindi rin niya yan sinabi kay Jesus. Hindi rin niya sinabi na, ito ba ay biyaya sa akin ng Diyos na ako ay maging bulag? Hindi rin yan sinabi ni Bartimeo sa ating Panginoong Kristo. Hindi iyon ang gusto ni Bartimeo. Ang gusto ni Bartimeo, kaya gusto niya makalapit at makaharap si Jesus, ay para siya magkaroon ng paningin. Amen. Yun ang unang bagay na gusto niya. Makaalis sa madilim na daigdig na kanyang kinabubuhayan. Amen. At sana ganoon din tayo. Yun din ang ating purpose kung bakit tayo lumalapit sa Panginoon. Amen. Hindi yung para magtanong sa Panginoon o para questionin kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga salita. Dahil marami sa ngayon, marami silang mga question o tinatanong, kaya sila nag-aaral na nag-aaral ng Biblia. Dahil marami silang katanungan. Amen? Amen. Kailangan ang purpose natin. Kaya tayo naglilingkod sa Diyos o lumalapit sa Diyos para ang Diyos ay mapaglingkuran. Amen. Para siya ay mahalin ng buong puso. Amen? Amen. Sundin kung ano ang kanyang inuutos. Hindi yung para tayo ay magtanong kung ano ang ating mga itinatanong at mga question sa isip natin na dadaanin naman natin sa pag-aaral natin. At dadaanin natin sa sarili nating katalinuhan. Amen. Doon tayo maliligaw. Amen? Amen. At sabi ni Jesus sa Marcos 10:52, anong sabi niya? Sinabi ni Jesus, makakaalis ka na, magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. Amen. Amen. At marahil itong si Bartimeo, pagkatapos na sabihin niyo ni Jesus sa kanya, ay pasuray-suray na naglakad dahil madilim pa rin ang kanyang paningin. Naglakad palayo doon sa pulutong ng mga tao na nakapalibot kay Jesus. At sabi niya siguro sa sarili niya, tingnan ko nga kung makikita ko na ang aking kamay. Ako ay naniniwala na makikita ko na nga ito. Amen. Iyon ang sabi ng Panginoong Hesus eh.
Dahil kung ano ang salita niya, ay mangyayari. Yun ang nasa puso ni Bartimeo. Dahil Diyos siya. Amen? Kung ang anong sinabi niya, ay totoo. Hallelujah. At pagtingin niya, ang liwanag ay unti-unting nakita ng kanyang mata. Amen. At nagsisigaw siya ng malakas at sumunod kay Jesus. Amen? Amen. Bakit? All because he had found an audience with Jesus. Amen? Amen. Let's have an audience with Him now. Amen. Aminin natin sa Kanya ang ating mga kasalanan Amen. at ang ating mga kahinaan bilang mga tao. Amen. Every one of us have a right to have an audience with Jesus just now. Amen. Amen? Amen. Sa pagtatapos, alam ninyo, ako ay nagtataka minsan kung bakit itong mga tao ay nagdududa sa ating Panginoong Hesus. Bakit ang mga tao ay nagdududa sa mga pangako ng Panginoon na nakasulat dito? At pumasok sa aking isipan ng salita ng Diyos, yung talata sa Biblia sa Lucas 11, 14 hanggang 16. Ito yung pumasok sa aking isipan. Lucas 11, 14 hanggang 16. Minsan, pinalayas ni Jesus ang isang demonyo mula sa isang lalaking Pepe. Nang nakapagsalita ito, ang mga tao ay dumanga kay Jesus. Subalit sinabi naman ng ilan sa mga naroon, nakapagpapalaya siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebul, ang pinuno ng mga demonyo. May mga nagnanais na siya'y subukin, kaya't patuloy na humihiling na magpakita siya ng isang himala mula sa langit. Amen. Pagkatapos na isang lalaki na hindi nakakapagsalita, ay nakapagsalita dahil sa himalang ginawa ni Jesus. Tapos hahanapan si Jesus ng tanda mula sa langit. Hindi ba? Amen. Nakita na nga nila yung tanda eh. Amen. Yung ginawa ni Jesus doon sa lalaking hindi makapagsalita. Amen. Yun na yung tanda na siya ay Diyos. Amen. Amen. At sa Juan 5:33 hanggang 36. hanggang 36 ay ito din yung pumasok sa aking isipan. Nagpadala kayo ng mga sugo kay Juan at Si Juan Bautista ang tinutukoy nagpatutuo ko. siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patutuo ng tao. Sinabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon. At kayo sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patutuo tungkol sa akin na higit pa sa patutuo ni Juan. Ang mga gawang ipinapagawa sa akin ng Ama na siya ko namang ginaganap ang nagpapatutuo na ako'y isinugo ng Ama. Amen. Ang tinutukoy dito ni Jesus ay si Juan Bautista. Sabi ni Jesus, natuwa kayo na makita ninyo si Juan nung siya ay nandito pa sa lupa. Gusto ninyong lumakad sa kanyang dalang liwanag. Yung dalang liwanag, ibig sabihin yung katotohanan ng salita ng Diyos. At si Juan, ang nagpapatutuo tungkol kay Jesus. At nang dumating si Jesus dito sa mundo para ikumpirma yung ministry ni Juan Bautista na si Jesus ay gumawa ng mga tanda at mga himala, ay hindi tinanggap si Jesus. Amen. Samantalang mismong si Juan Bautista ang nagsabi na merong darating na kasunod niya na mas higit sa kanya. Amen. Pero hindi pinaniwalaan si Jesus. Ito ang sabi ni Juan Bautista sa Juan 1:29 hanggang 36. Juan 1. Juan 1:29-36. Kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumapit sa kanya. Sinabi niya, tingnan ninyo, siya ang pagdero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong ang dumarating sa kasunod ko ay higit sa akin, sapagkat siya ay naroon na bago ko manaoy pinanganak. Amen. Hindi ko rin siya kilala noon, subalit ako'y naparito nagpapabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Ganito ang katotoo ni Juan. Nakita ko ang espiritu na bumababa na parang isang kalapate na buhat sa langit
at nananatili sa kanya. Hindi ko nga siya kilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ang siyang nagsabi sa akin. Kung kanino mo makitang bumaba at manatili ang Espiritu, siya ang magbautismo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ngayon ay nakita ko siya at pinapatutuhanan kung siya ang anak ng Diyos. Kinabukasan, naroon muli si Juan kasama ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nang makita niya si Jesus na nagdaraan, ay kanyang sinabi, "Tignan niyo, siya ang kordero ng Diyos." Amen. Kung maalala ninyo, si Juan Bautista ay mas naunang Amen. ipinanganak kay Jesus. Subalit, pansinin niyo ang sinabi dito ni Juan Bautista sa Juan 1:30. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin ko, ang dumarating na kasunod ko ay higit sa akin, sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako ipanganak. Amen. Nauna si Juan Bautista ang ipinanganak kay Jesus Christ, pero ang Amen. sabi niya, naroon na siya bago ako ipanganak. Amen. Di ba napakalinaw? Amen. Na siya na yung Diyos, siya yung Creator, Amen. si Jesus Christ. Pero hindi na unawaan ng tao. Amen. Hindi siya tinanggap ng tao. Yes. Napakalinaw ang sinabi ni Juan Bautista na yung dumarating na kasunod ko ay higit sa akin sapagkat siya'y naroon na bago pa man ako ipanganak. Amen. Ang linaw, ano? Amen. Pero hindi matanggap at hindi ito maunawaan ng mga tao. Dahil nga sabi ng Biblia, ililihim niya ito sa mga matatalino. Amen. Doon sa mga nagsasabing sila ay magagaling, matatalino, alam nila lahat ng tungkol sa Biblia. Pero ito, nababasa mo, hindi mo naunawaan. Amen. Nakasulat na. Amen. 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 Ngayon, nababasa ng Panginoon ang isip ng mga tao. Amen. Napagtanto niya, napagtanto niya yon doon sa mga tao na nandoon sa mga oras na yon. Naramdaman niya ang pressure dito sa bulag na si Bartimeo. Amen. At ang pananampalataya ni Bartimeo ang nakatawag sa pansin ni Jesus. Amen. Ganon din doon sa babaeng dinudugo ng mahabang panahon. Amen. Dahil sabi niya sa puso niya, kapag nahawakan niya kahit dulo lang ng damit ni Jesus, siya ay gagaling. Amen. At nang mahawakan niya nga ang dulo ng damit ni Jesus, siya ay gumaling. Amen. At sabi ni Jesus sa kanya, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Amen. Here you are. Amen. He is a high priest that can be touched with the feeling of our infirmities. Amen. Amen? Amen. At sabi ni Jesus, nung siya ay papalis na dito sa lupa, at siya ay aakyat na sa langit, anong sabi niya sa Juan 14:19? Juan 14:19. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan ito. Ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat buhay ako, mabubuhay rito. Amen. Ano ang sabi? Kaunting panahon na lang at hindi na ako makikita ng sanlibutan ito. Amen. Hindi na siya makikita ng mga unbeliever. Amen. Yun ang ibig niya sabihin na hindi na siya makikita ng sanlibutan ito. Yung mga hindi naniniwala sa banal na espiritu. Amen. Yun yung tinutukoy niya mga unbeliever. Hindi daw siya makikita ng mga yon. Amen. Subalit doon sa mga naniniwala sa banal na espiritu, ay makikita siya. Amen. 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 At sabi pa niya sa Juan 14:12, Pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko. At higit pa kaysa rito sapagkat babalik na ako sa akin. Amen. Ang mga naniniwala sa akin ay makagagawa ng mga bagay na ginawa ko at mas higit pa dito. Amen. Dahil si Jesus ay the same yesterday, today, and forever. Amen. At narito ang aking paninindigan. Jesus is not dead. Amen. 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 Jesus is not dead. Ang kamatayan ay hindi siya napigilan. Amen. Siya ay bumangon sa libingan. Amen. At ang kanyang katawan ay pumunta sa kanang trono ng Diyos. Amen. Ang kanyang espiritu ay nandito ngayon sa lupa. Amen. 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 Namumuhay kasama ng tao. Amen.
gumagawa katulad ng mga ginawa nito nung ito ay nasa katawan pa ni Jesus Christ. Amen. At ang katawan ni Kristo ay walang iba, ay ang kanyang iglesia. Amen. Tayo na mga anak niya, yung kanyang katawan. Amen? Amen. Yun ang sigurado at malinaw ako. Magandang umaga. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon.